Ang mga unang balita sa umagang ito. DILG Secretary at NAPOLCOM Chairman Jesse Robredo, pangungunahan ng kick-off ceremony ng National Crime Prevention Week. Karagdagang 1,000 pulis, ipakakalat sa Metro Manila kasabay ng pagpasok ng Burr months. Bentahan ng mga parol at Christmas decor, nagsimula na. Pangulong Noynoy Aquino, posibleng ipatawag ng komiteng nag-iimbestiga sa hostage taking. Pag-uhukay sa isang minahan sa Chile, sinimulan na para mailabas ang mga natrap na minero. At Hollywood socialite Paris Hilton, sinabing hindi sa kanya ang cocaine na nahulog sa dala niyang purse. Magpahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Karagdagang 1,000 pulis ipakakalat sa Metro Manila simula po ngayong araw. Yan ay binabahagi ng pagpapaigting ng seguridad ng PNP ngayong pumasok na ang Burr months. Darito ang report ni James Velasquez. Bukod sa pinaraming checkpoints tulad nito ng NCRPO sa buong Metro Manila, 1,000 dagdag na pulis ang ipapakalat ng PNP sa Metro Manila. Mula kasi Setyembre hanggang Disyembre, ang bigayan ng mga bonus sa 13th month pay at di raw malayong samantalahin niya ng mga masasamang loob. Kaya naman numero unang tututukan ng PNP ang mga matataong lugar, gaya ng mga mall, shopping center, pati ng University Belt area. Mas magiging aktibo rin daw ang pulisya, lalong-lalo na sa mga crime-prone areas tuwing Kapaskuhan, gaya ng Cubao, Litex Commonwealth sa Quezon City, Quiapo Divisoria sa Maynila, Barangay Bago Silang sa Caloocan at sa Baclaran sa May Parañaque. Alam naman natin na pagdating ng Burr months ay tag-ani na po. Yung pong ating mga kababayan, mas marami po silang cash itong mga panahon na ito. Kanya po kasabay nitong sitwasyon ay papalabas po tayo ng additional policemen. Bukod sa 1,000 dagdag na puwersa ng pulisya, magpapakalat din ng NCRPO ng mga plainclothes policemen sa mga istasyon ng bus at tren. Kaya kahit hindi pa nagsisimula sa kanilang Christmas shopping ang marami nating kababayan, natutuwa ng ilan sa mas pinaigting pang seguridad. Paboro sa amin yun kasi para marami nung hold up na FX ngayon. Mas okay, mas safe tayo. Kung wala ka naman tinatago, mas okay sa amin, di ba? Maganda yun. Proteksyon namin mga motorista yun. Para sa unang balita, James Velasquez, reporting. Tindahan ng mga parol at Christmas decor nagsulputan na naman. Ang ilan nga nating kababayan sumadya na sa mga tindahan para magsimula ng mamili. Narito ang report ni Mark Zambrano. Kasabay ng malamig na simoy ng hangin ang siyang pagkislap ng Gilmore Avenue dito sa San Juan. Ang mga tindahan ng parol nagsimula ng magsulputan. Sari-saring hugis at kulay at gawa sa iba't ibang material gaya ng kapis shells, frosted glass at iba pa. Ilan lang yan sa mga bituing nagniningning dito sa Gilmore. At ayon sa may-ari ng isa sa mga tindahan ng parol, may espesyal daw silang disenyong inihanda para sa Christmas 2010. Ito, may mga flexi lights ngayon, ngayon ang mga bago ngayon. Saka ito mga special, tawag nila Millennium. Anong kaibahan nito doon sa mga dating parol na binibenta niyo? Ito lang, itong tube light, nilagyan lang namin ng pampatrack. Paganda. At mahigit 3 buwan pa man bago mag-Christmas. Heto't nasa tindahan na ng parol ang mamimiling si Gilliar Bernardo. Kasi gusto ko, September 1st pa lang, nagkakabit na kami ng Christmas lights. Bakit maaga kayo mag-prepare for Christmas? Kasi para bang 4 months lang na prepared mag-aanging pakiramdam natin, masaya. Kaya I see to it na September 1st pa, nagkakabit na ako. Ang bawat kislap ng makukulay na parol ay paalala ng pag-asa at pagmamahalan na dala ng nalalapit na Kapaskuhan. Damang-dama na rin na Christmas is just around the corner dito sa Tutuban Mall sa Divisoria. Katunayan, nagsulputan na ang mga tindahan ng Christmas decor. Pero kung hindi nyo trip ang ready-made na dekorasyon, pwede rin kayong magpasadya. At pagdating daw kasi sa pamimili ng Christmas decors, mas makakatipid ang maagap. August pa lang talaga may nagka-canvas na sa amin. September, medyo marami na po yung namimili. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting.
Samantala, tumaas po ang presyo ng LPG na ibinebenta ng LPG Marketers Association. Simula ngayong araw, 2 piso kada kilo ang kanilang dagdag presyo. Katumbas yan ng 22 pisong dagdag sa kada regular na tangke ng LPG. Ayon sa LPGMA, ang price hike ay bunsod ng pagtaas ng contract price ng LPG sa world market. At dahil pumasok na po ang bare months, kamusta na natin ang presyo ng mga bilihin? Makakausap natin sa linya dan telepono si DTI Assistant Secretary Angel Pelayo. Asik Pelayo, good morning. Good morning, Igan. Good morning po sa mga nanonood sa atin. Pag bare months ba, ito, unang araw nagkakaroon pa ng pagbabago sa presyo ng mga bilihin. May mga konti bang pananamantala dyan? Hindi. Pag per months naman po nakikita natin yung adjustment ng price towards the end. Actually, good news po sa ating mga mamimili, base po sa pag-ikot ng DTI, wala akong pagbabago sa presyo ng canned sardines, pork, and beef, instant noodles, processed milk, coffee refill. Nagkakaroon lang po ng konti adjustments when it comes to the price of bread, flour. So yung flour po nakita natin siya medyo tumataas. Simula po 2 weeks ago. Yung presyo ng harina kasi. Doon po naman sa presyo ng mga agricultural commodities, nakita ho natin yung pagbaba ng presyo ng manok by 10 piso. Dahil nga po yan sa kadagdagang production ng manok. At ito rin po ang dahilan kung bakit po nagbabaan ang presyo ng ampalaya, sitaw, talong at kalamansi. Okay. Yung asukal natin, kamusta? Ang asukal ho natin, nakita ho natin, nag-taper off na po yung increase niya. However, mataas pa rin po siya. Naglalaro po ito sa presyo ng 52 hanggang 56. Okay. Paparating lang pala ako, parang yung nagkakaroon pala ng, although ito pang high-end naman, yung mga Peking duck. Ayan, mukhang wala daw hong nag-aangkat ngayon dahil nabubulok lang sa Bureau of Customs. Dahil parang bigla, nagtaka sila bakit daw naghigpit sa Peking duck. Kasi po, alam niyo, panahon pa po nung nung nakaraang administrasyon, bawal naman po talaga importasyon ng Peking duck. Bawal ba? Oo. Bakit Matagal na po siyang bawal. Okay, bakit po? Kaya po sigurong nasa customs kasi hindi naman po talaga maaari mag-angkat ng Peking duck. Bakit po? Nagkaroon po kasi ng sakit at nagkaroon po ng flu epidemic yung mga duck na nanggagaling po sa ibang bansa. Kailangan ko lang po i-check kung listed na po itong EO na ito. Kasi ang balita naman nagkakahigpitan doon dahil alam nyo na, kaya nagkakahigpitan. Dahil magpapasko. Dapat doon talaga walang importasyon. Nalala ko yung kami humingi yung sila ng pataba. Yung nakaraang administrasyon sabi niyo sa amin na kung nakakain kami ng duck, ibig sabihin, talaga may nag-i-importa ho dito. Yun nga, So, peke na duck. Dahil nakapasok di ba? Check ko lang po talaga kung na-lift na po yung order na yan. Pero dapat po talaga walang importasyon. Yung ating pansalad, kamusta yung mga sahog-sahog dyan? Okay naman? Bumaba nga po yung presyo katulad ng ating sinabi, Kasi yung second quarter ho ng production tsaka pagtatanim, mas tumaas po yan. Dahil po dyan, mas mababa po yung presyo dahil mas madami po yung supply. Ayun. Okay. Magandang benamano pa rin to sa buwan ng Setyembre. Asek, maraming salamat. Ingat. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. DTI Assistant Secretary Angel Pelayo. Samantala, DILG Secretary at NAPOLCOM Chairman Jesse Robredo, pangungunahan ng kick-off ceremony ng National Crime Prevention Week. Kasabay nito isang ecumenical prayer for peace ang isasagawa sa Camp Crame. May live report si Trisha Zafra. Trisha. Rhea, kasabay ng pagsisimula ng bare months ngayong araw na siya ring hudyat ng pagsisimula ng Christmas season, muling ipagdiriwang ng National Police Commission at ang Department of Interior and Local Government ang National Crime Prevention Week. Alas 7 ngayong umaga gagawin dito sa Heritage Park sa Camp Crame ang kick-off ceremony na pangungunahan ni DILG Secretary at NAPOLCOM Chairman Jesse Robredo kasama mga estudyante, community groups, NGOs at business sectors. Highlight sa kick-off ceremony ang gagawing ecumenical prayer for peace, sabay-sabay na pagpito at pagpapakawala ng mga kalapati na simbolo ng kapayapaan. Ika-16 na taon na ngayon ng National Crime Prevention Week na ginugunita tuwing unang linggo ng Setyembre. Ang tema ng pagdiriwang ngayong taon ay komunidad at pulisya magkasama
kasama tungo sa pag-unlad ng bayan. Nauna nang sinabi ng DILG na gusto nitong paigtingin ang ugnayan ng pulisya at local government para mapaigting ang kampanya kontra krimen sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga programa na ihikayat ng partisipasyon ng mga komunidad para mapigilan ang kriminalidad. Rhea, naririto na sa venue yung mga tauhan ng National Police Commission at naririto na rin yung mga pulis natin mula sa PNP at kasalukuyan ang inihahanda itong lugar para sa programa mamayang alas 7. Yan muna mga pinakahuling pangyayari mula rito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Trisha Zafra. Nagulat live mula sa Camp Crame sa Quezon